New season, new rules. Well, ayon nga po sa inilabas na balita ni Brian Windhorst ng ESPN kahapon, pwede na nga pong makipagnegosasyon ang kanya-kanyang team sa kanilang sariling free agent. Meaning, pagkatapos nga po ng NBA Finals, automatic pwede na nga pong kausapin ng isang NBA team ang kanilang mga players na tapos na ang kontrata sa kanila. Pero ngayon nga po, tara na't kilalanin muna natin ang tatlong sentro na available na sa free agency na panigurado pag-aagawan ng mga NBA teams. Tatalakayin na rin natin dito ang balitang malaki ang tsansa ng Phoenix Suns na makuha si Bronny James. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. As we all know mga Kawan Stories, projected second rounder ang NBA draft stock ni Bronny James. Kahit nga ang batikang analyst ni si Stephen A. Smith naniniwalang makukuha si Bronny around 40 to 50 picks. Pero iba nga ngayon mga Kawan Stories ang sinasabi ng The Athletic dahil ayon nga sa kanila interesadong ang kunin ng Phoenix Suns si Bronny gamit ang kanilang 22nd overall pick. Pero alam naman natin kung sino man ang kumuha sa kanya, doon din pupunta si LeBron James sa mga susunod na taon. Kilala rin naman natin ang team owner na ito na si Matt Ishbia ng Suns na handang gumastos ng napakalaki para lamang magkampiyon ang kanyang prangkisa. Nasa kanila nga po ang tatlo sa pinakamatataas na sweldo sa liga, Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Kung kukunin pa nila si LeBron, well, medyo kailangan nga pong may tanggalin o mag-pay cut sa tatlong ito. Limitado na nga po ang kanilang magagawa sa off-season dahil sa kanilang tatlong superstar pa lang kinain na ng husto ang salary cap space nila. Pero overall, malaki ang tsansang mapapunta si Bronny sa Phoenix Suns. Isa ito sa dalawang team na pag-workoutan ni Bronny sunod sa Los Angeles Lakers. Samantala, tara na't kilalanin natin ngayon ang tatlong big man na available sa free agency na for sure pag-aagawan. Una si listahan si Miles Turner. Sa pinirmahan nga nitong kontrata last year na 2 years, $40 million, pwede na rin naman nga itong mailipat. Well, masasabi rin naman nating tradable ang kontratang hawak nito, pero dahil nga sa ganda ng run ng Indiana last season, for sure, malabo nga siyang alisin ng Pacers. Nag-i-improve nga po ang shooting nito lalo sa perimeter na malaking tulong sa kanyang team. Malaki rin naman ang impact nito sa pagiging defensive big man. Pangalawa naman, si Clint Capela. Matapos nga pong malaglag nitong regular season ng Atlanta Hawks, napabalita na isa si Capela sa mga player ng Hawks na ititrade na. Pagkatapos nga po ng season, naghahanap na ang Atlanta ng trade partner para matanggal si Capela sa kanilang team. Kahit man maganda ang nilalaro nito, hindi pa rin naman nagiging successful ang kanyang laruan sa modern NBA ngayon. At ang pangatlo naman, si Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers, isang 6'9" center na kayang dominahin ng ilalim ng basket gamit ang kanyang hustle plays, defensive presence sa ilalim na malaki ang maitutulong lalo sa mga teams na nangangailangan ng isang traditional na big man. May natitira rin naman nga pong 2 years sa kontrata nito, pero ayon sa report ni Shams, isa ito sa mga big man ng Cavaliers na ititrade na ngayong off-season. Kaya yan nga ang tatlong big man na ating pag-aabangan kung sino sa kanila ang malilipat ngayong off-season.